go guys, going to Sakura View Inn. So let's start the car. Hindi na tayo magpa-music. Let's go. Driving tayo ngayon para makita nyo rin yung paano yung daan dito sa Japan. Siguro mga ilang minutes to, mga 15 minutes na biyahe papunta dun sa trabaho ng asawa ko. Ganito yung daan dito sa Japan. Papakita ko sa inyo guys. Mga guys, kung ganito lang sa Pinas, wala masyadong ano yan, yung road rage. Kasi dito bigayan eh. So pag ganito, kakanan tayo, paunahin yung ano, priority lane, yung fast straight or yung palikodo yung doon sa harap. Ganun lang. Mas dito always may huli dito eh, pag nag-overspeeding. Kaya dapat sunod tayo sa traffic light dito pati sa speeding ng speed limit. So dito pinakakuan na yung 50. So bawal overtake din. Medyo traffic, pero hindi siya yung traffic na parang sa Pinas na hindi na ano yan, hindi na uusad. Dito nata-traffic lang naman dito sa signal light. For example, yung signal light dyan, maraming dumaan lang na sasakyan. Parang ganyan, naka-green. Tapos dito bawal ang overtake pag sa 2 lane. Bawal din ang overtake pag ano yun, yung abusadong overtake. Sa mga 2 lane pwede, pero pag 1 lane bawal. Pwede kang overtake pag 2 lane, pero pag 1 lane sa Pilipinas, kahit 1 lane may nag-overtakean sila. Pag 2 lane na yung kalsada dito, meron na yung tinatawag na fast lane, pati yung mabagal lang. Parang ganyan, kakanan tayo. So i-check muna natin yung kaliwat kanan kung walang sasakyan bago ka kumanan o kumaliwa kung saan ka man.
mag shortcut na ako nito kasi medyo maganda yung daan dito, hindi siya malayo, shortcut nga eh. So yan yung sasakyan dito, lalo na yung mga bago, tumutunog siya pag ano yan, sumobra ka na dun sa speed limit dito sa kalsada. Nire-remind ka na yung 50 na speed limit nalampasan mo na, pero yung 50 naman na speed limit pwede yan hanggang 60, wag lang lumampas ng 60. So pakaliwa tayo, tapos yung may ano ito, may daan na may pedestrian line pero walang signal light, so priority yung taong dadaan, hindi pwedeng ano yan, di mo pagbigyan yung tao kasi makikita ka ng pulis nun, talagang uhulihin ka dyan. Basta tatakbo yung sasakyan sa Pilipinas, kahit may pedestrian line na may naghihintay na tao, once na malayo pa naman dito makita mo na may tao dun sa pedestrian, magbibigay ka na ng ano yan, kailangan mo na siyang pagbigyan. Pero kung malayo pa naman yung tao dun sa pedestrian, nagkaya pang pwede kang mag-go. So umalis ako dun ng 58 ata, 558 ay 458, so 53 na ngayon. Hindi pa ata aabot ng 15 minutes, siguro nasa 10 minutes or 13, 11 ganun. Pero pag sa umaga, kasi marami pumapasok na ano yan, pumapasok na nagtatrabaho, lalo na bukas Monday, abutin ka ng mga 20 to 25 minutes kasi maraming sasakyan na yan. Tapos mga tulad nito, yung mga nadadaanan mong company, yung mga pedestrian, maraming naglalakad dyan na magko-cross, mapapahinto ka talaga kasi maraming pedestrian dito. So nasa gitna na tayo. Nakagitna na ba? O, nakagitna na ako. Ang Pilipinas na-adapt lang niya yung ano yan, yung manners dito sa Japan, sa traffic, ay sa kalsada, yung manners ng ugali ng Japan. Ay na maganda ang Pilipinas, yung walang mga high blood sa daan. Ako, ang ganda ng Pilipinas. Dito kasi mahigpit yung pagkuha ng driver license dito eh. Hindi yung basta-basta ka na lang makakakuha. Dito talagang i-train ka, hindi basta-basta na ipapasa ka kung hindi mo alam yung ano yung mga sign, ano yung mga bawal, ano yung mga rules. Tapos mahal pa, kaya kailangan mo talagang magtiyaga. Mahal pa yung bayad ng lisensya dito, pagkuha ng lisensya, pag-aaral. Kaya kailangan. Tapos may mga kwan dito, pwede ka mawala na, yung pag naka-violet ka, pwede ka talaga mawala ng lisensya. Hindi yung ganyan sa Pilipinas na pinagbibigyan pa, pinag-aaralan pa. Dito pag once na naubos mo yung points mo, ako 3 points lang ako eh.
points lang ako. Pag naubos ko yun, halimbawa naka-violet ako, makukulangan ng 1 points. Kaya kailangan mong ingatan masyado, kasi pag naubos mo yung points mo, pag first time na kumuha ng lisensya dito, 3 points eh. Pag maubos mo yun na hindi ka pa nakaka-renew, naku po, back to zero. Kukuha ka uli ng lisensya, magsisimula ka sa zero uli. Eh kung pa yun, ano yan, mahirap na mag back to zero. Kailangan mo magsimula uli, mag-exam ka uli, magpa-practical driving ka uli. Ang hirap pa naman yung practical driver nila dito. Kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka sumunod sa rules nila pag sa practical exam nila, naku po, babagsak at babagsak ka. Parang ano yan, maiiyak ka pag bumagsak ka, kasi sabi mo babalik ka na naman. Yung oras na gugugulin mo, pati yung ibabayad mo, kada bagsak may bayad uli yun. Iba pa yun dun sa full amount sa pag-aaral mo. Kaya kailangan, pag nakakuha ka ng lisensya dito, ingatan mo yung lisensya mo, ingatan mo yung pagmamaneho mo. Parang hindi na 10 minutes, 5:08 na. Ang aga ko. Ang aga kong dumating dito. 4:49, ay 59 ata yun eh. Tapos dito na ako ng 5:08. So 5:30 pa yung labas nila. Naku po, parking muna ako dun sa may parking na ano yan, parking lot ng mga customer. So dito na tayo. So magpa-park lang tayo dun sa parkingan ng mga customer. Bago tayo pumunta, mga 5:20 na tayong pumunta dun sa harap ng labasan nila. So dito na ako sa parking area. Okay guys, thank you for watching.